Pangsanlibutang ulat. O Diyos, tulungan mo ako. Uzbekistan, April 27. Allah. Bilang isang batang babae, hindi nauunawaan ni Allah kung ano ang ginagawa ng lola kapag lumuluhod sa harapan ng mga imahe sa kanilang tahanan sa Soviet Republic ng Uzbekistan. Nananalangin ako, ang wika ng lola. Bakit ka nanalangin? Ang tanong ni Allah. Sino ang dinadalangginan mo? Nananalangin ako sa Diyos na naninirahan sa langit, ang wika ng lola. Kailangan natin ibigin siya dahil iniibig niya tayo. Kailangang matakot tayo sa kanya. May crucifix ni Jesus ang lola sa dingding at tinanong ni Allah kung sino ang nakapako rito. Iyan si Jesus, ang ating Diyos, ang wika ng lola. Pumarito siya sa lupa at pinatay siya ng mga tao. Iyan lang ang nalalaman ng batang Allah tungkol sa Diyos. Wala siyang anumang pananampalataya, subalit nauunawaan niyang maaari siyang manalangin sa Diyos. Kaya, tuwing matatakot siya, nananalangin siya. O Diyos, tulungan mo ako, ang kanyang panalangin. Gumuho ang Soviet Union at naging malayang bansa ang Uzbekistan. Ang minsang matahimik na kalye sa kanyang bayan ay naging mapanganib dahil sa mga lasenggero at mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na mga droga na naglalabasan sa gabi. Kapag naglalakad si Allah pauwi ng tahanan sa gabi, nananalangin siya, O Diyos, tulungan mo ako. Nag-asawa at ikinasal si Allah, at nagkaroon siya ng isang lalaki at isang babaeng anak. Isang iglesia ang nagbukas sa kanyang bayan at dinadala niya ang kanyang mga anak doon tuwing linggo. Nagsisindi siya ng kandila at nananalangin doon. Subalit tuwing aalis siya ng simbahan, pakiramdam niya ay para bang may kulang. Isang araw, isang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng aklat bilang isang regalo. Ito ang Patriarchs and Prophets. Hindi pa narinig kailanman ni Allah ang pangalan ng may akda, si Ellen White. Subalit namangha siya sa maliwanag na pagsasalaysay ng mga kwento sa matandang tipan. Nabasa niya sa unang pagkakataon na ang ikapitong araw ay Sabado, ang Sabbath ng Diyos. Lumago ang kanyang hangaring pumunta sa iglesia ng mga taong sumasemba sa ikapitong araw na Sabbath. Subalit hindi niya alam kung saan. Lumipas ang ilang mga taon. At isang dating kaibigan, isang dating kaklase ang dumating mula sa isang bayan upang dumalaw. Sinabi niya kay Allah na sumasemba siya sa araw ng Sabbath sa Seventh-day Adventist Church. Nasorpresa at nagalak si Allah. Nag-iisip siya. May mga tao ba talaga sa Uzbekistan na nag-iingat ng ikapitong araw na Sabbath? Ang kanyang kaibigan na dating atheista ay masiglang nagkwento ng tungkol sa kung paano niya nalaman ang tungkol sa Diyos at kung paano niya ngayon iniibig siya ng buong puso niya. Kay Allah, ang kanyang kaibigan ay isang bagong tao. Hindi na siya katulad ng dati. Pagkaraan ng maikling panahon, dinalaw ni Allah ang kanyang kaibigang nakatira mga 4 na oras ang layo sa kanila sa pamamagitan ng bus. Dinalaw niya ang Adventistang simbahan sa araw ng Sabbath. Nagustuhan niya ang lahat tungkol dito. Subalit masyadong malayo sa kanya ang simbahan upang dalawin tuwing Sabbath. O Diyos, tulungan mo ako, ang panalangin niya. Lumipas ang panahon at nag-asawa na at nagpakasal si Violeta, ang anak na babae ni Allah at lumipat sa Tashkent, ang kabisera ng Uzbekistan. Kaya lang, pagkatapos nito ay namatay naman ang asawa ni Allah at lumipat siya sa Tashkent upang sumama kay Violeta. Nalaman niya mula sa kanyang Adventistang kaibigan na may 3 Adventistang iglesia sa Tashkent. Nagsimulang sumamba sina Allah at Violeta sa iglesia tuwing Sabbath. Nag-alok ng pag-aaral sa Biblia ang isang kaanib ng iglesia at nakumpleto ng mag-ina ang lahat ng 28 leksyon.
Nagsimulang isipin ni Ala ang tungkol sa pagbibigay ng kanyang puso kay Jesus sa bautismo. O Diyos, tulungan mo ako, ang kanyang panalangin. Pagkaraan nito ay dumating sa bayan ang Pangulo ng Zaukeski Adventist University, ang church seminary sa Russia para sa ebanghelyong pagpupulong. Nang manawagan ito, siya ang unang pumunta sa harapan. Siya at kanyang anak na babae ang nabautismuhan, kasama ang 8 pang mga tao. Ngayon si Ala at Violeta ay matapat na diakonesa ng iglesia. Masaya kaming maglingkod sa Diyos, ang wika ni Ala. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Tinulungan niya sila at napuspos ang kanyang puso. Ang bahagi ng 13 Sabadong handog ngayong quarter ay tutulong sa pagbubukas ng unang Seventh-day Adventist Elementary School sa Uzbekistan. Salamat sa inyong panukala ng masagana at malayang handog sa ika-29 ng Hunyo.